Pinagtataboy ng MMDA ang mga nagtitinda sa bangketa at footbridge sa Cubao. Pero ang ilan agad nakatulong at nagsabing babalik daw sila sa kanilang pwesto. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive. Papalapit pa lang mga tauhan ng Sidewalk Clearing Operations Group, tila nakatunog ang tinderang ito sa footbridge ng Aurora, Cubao. Dali-daling iniligpit ang paninda, sabay abiso sa mga kasamahan. Agad naman pumanig sa footbridge ang mga tauhan ng MMDA sa kasinita ang mga vendor. Alis na. Alisin na kagad. Bago nito, ilang ulit binisita ng GMA News ang ilan sa footbridge sa EDSA. Karamihan, mistula ng tiyangge. Sabit dito at latag doon ng mga paninda. Ang mga pedestrian, animoy nakikipagpatintero sa mga pwesto. Kakaistorbo sa daan. Yung mga naglalakad na naapektuhan din. So dapat siguro maklear yung sidewalk. Luminis man ang footbridge sa vendors na iwan naman ng mga basura nila at ang kanilang pag-alis, panandalian lang daw. Naghihintay kami sa baba. Hanggang sila umalis, babalik ulit. Pero bawal daw po. Bawal talaga to. Alam namin po na bawal ang tulay. Siyempre po para lang sa hanap buhay. Sunod na sinuyod ng MMDA ang bangketa sa EDSA Cubao. Pakitanggal mo na yan! Pakitanggal nyo! Pakitanggalan na mo yan! Pakitanggal nyo! Paglilinis kami ngayon! Nagpulasan din ang mga vendor pero ang mga nakapwesto sa footbridge na ito sa Monte de Piedad, tila di lang pagtitindang pakay. Kanino po ito? Yan naman sa Ang ilalim kasi ng tulay ng MRT, nagmistulang tirahan na rin nila. Hindi makapagtinda, paninda. Pero yung gagawin yung tirahan, mali na yun, foul na yun. Yung mga ganyan nyo, mga kaldero, plato, nandyan po sa itaas. Ayun, Bawal mali ba ako yung sa sa amin. sinasabi ko sa inyo? Di ba sinasabi ko Ang tumatayong leader ng mga vendor na si Neneng Fenol ang siya mismong sumaway sa mga kapwa niya tindera. Hinanap din ng MMDA ang team leader at mga tauhan na nakatoka sa mga footbridge sa Cubao pero di sila mahagilap. Dapat daw kasi bago pa man makapwesto ang mga vendor, nasaway na nila. Depende pa kung ano yung status nila sa employment, pwede suspended, pwede terminated. Pasado alas 11 kaninang umaga na isagawa ng MMDA yung clearing operation sa footbridge na ito. Mag-aalas 5 na ngayon ng hapon at tila business as usual na muli ang mga vendor, mas dumami pa sila. Mas malaki raw kasi yung chance na sila'y mabilhan, lalo na tuwing rush hour. Matagal na raw problema ng MMDA ang pag-okupa ng mga vendors sa mga footbridge na tawiran dapat ng tao. Hindi na nga raw marahas ang pagtataboy sa kanila ngayon. Wala rin pangungumpiska sa mga paninda pero tila lalo naman silang dumarami. Gusto rin natin matulungan yung mga kababayan natin maghanap buhay. Kaya lang, hindi nasa tamang lugar. Pag-aaralan din kung posibleng bigyan na lang ng window hours sa mga vendor para di makasagabal tuwing rush hour. Steve Dailisa, nakatuto, 24 oras. Kung ang Center for Media Freedom and Responsibility ang tatanungin, sinisikap naman daw ng media na maging patas tungkol sa pag-uulat, tungkol sa administrasyon. Yan ay matapos magpatutsada at maglabas ng kanyang mga hinanakit sa media si Pangulong Nonoy Aquino. Pero sabi rin ng CMFR, dapat din daw maging bukas ang media sa mga puna. Nakatutok si Lay Alvis. Sinadya raw ni Pangulong Noynoy Aquino na diretsahang sabihin ang kanyang mga puna at hinanakit sa media. Inilita niya ng Pangulo ang mga ito sa National Press Forum ng Philippine Press Institute. Anya, malayo ang media na kinagistan niya bago ang batas militar sa pamamahayag ngayon. Noon daw, bihirang may maling datos o detalye sa mga pahayagan. Nasa na po ba tayo ngayon? Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng get it first but get it right? O napalitan na ito ng get it first, siguruhin na bebenta ang storya at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka na lang. Sa halip ng magagandang bagay daw ang bigyang din ng media, yung negatibo pa ang piniling i-headline ng isang pahayagan. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Kamakailan lamang po, alam po natin lahat, bumisita ang emir ng Qatar sa ating bansa. Meron po isang artikulo, ibinalita po at sa pamagat pa lamang, nakalagay po, and I quote, Qatar's emir cut short state visit. Ulitin ko po, Qatar's emir cut short state visit. Tila po nagtatanim ng duda. Kahit ang pagkalat kamakailan sa Twitter ng maling balita na nakipag-date siya sa Korean host na si Grace Lee sa Green Hills sa kainitan ng araw, inihalimbawa ng Pangulo. Malinaw naman po na hindi ito totoo. Ngunit muli, nagawa ng pagtatanim ng duda bago pa
ang paglilinaw, pagtatama at pagsiguro sa katotohanan ng balita. Nasa meeting daw siya kasama ang NEDA board ng panahong iyon. May nagkusa man lang po bang kumuha ng panig namin bago ito inere. Ang network pong nagbalita nito, may reporter na bahagi ng Malacanang press corps. Buti pa raw ang ibang international media na nagbibigay pansin sa kanyang mga nagawa. Pinuna rin ng Pangulo ang madalas anyang pag-headline sa mga negatibong travel advisory na hindi raw nakatutulong sa bansa. Ang pagkakakonvict sa pinuno ng carnapping syndicate na si Raymond Dominguez, hindi rin daw masyadong binigyang atensyon kahit papanay headline si Dominguez noong kainitan ng issue. Magkatuwang daw ang tungkulin ng gobyerno at media na dapat ay tagapaghatid ng katotohanan. Hindi ko naman po hinihiling na mag-imbento kayo ng kwentong kutsero upang pabanguhin ang gobyerno. Pero kung ibabalanse po natin at iisipin na ang bawat salita ay nakakaapekto sa buhay ng kapwa nating Pilipino, tiyak ko po na mas madali nating maabot ang kolektibo nating mitiin para sa bayan. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na hindi siya galit sa media. Nais lang daw niya na maging fair ang paghahatid ng balita. Kabilang si Professor Luis Teodoro, Deputy Director ng Center for Media Freedom and Responsibility sa mga nakinig sa Pangulo kahapon. I think as far as yung inaccuracy na sinasabi niya at saka yung lack of fairness, medyo merong konting basihan yun, pero ang sense ko, ang media naman has tried to be fair as far as covering his administration is concerned. Meron niyang mga accusation na some of the media organizations are biased for his administration. Pero dapat din daw maintindihan ng Pangulo na may limitasyon din ang mga mamamahayag gaya ng oras at mga tao lang na nagkakamali rin. Gayunman, gaya ng mga opisyal ng gobyerno, dapat daw na maging bukas din ng media sa mga kritisismo. Yung media, dapat I think yung tignan nila yung i-evaluate nila yung mga statement na ginawa ni Mr. Aquino at tignan kung ano doon yung pwedeng malagyan ng solusyon. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Wala raw dapat ipag-alala ang fans ni Dolphy, lalo pat ayon sa anak niyang si Zia Quizon. Maayos ang kondisyon ng Comedy King. Very thankful din si Zia na gusto ngayong isulong ang daddy niya bilang national artist. Yan ang chika ni Kata Tibayan. Hindi na lang ako magalit pa eh. Abot tenga ang ngiti ni Zia Quizon nang tanungin tungkol sa napipisil na parangal na balakihandog sa kanya ama, ang Philippine King of Comedy na si Dolphy. Minungkahi kasi ni Senador Jinggoy Estrada na bago ang superstar na si Noro Honor at star for all seasons sa si Governor Vilma Santos, ay unahin munang hiranging national artist si Dolphy na 83 years old na ngayon. Nais ng senador na mahirang ang Comedy King habang nabubuhay pa, lalo't nababalitang labas-masok siya sa ospital. Lubos naman ang pasasalamat ni Zia. It's really flattering for our family and of course talagang proud ako as his daughter na ma-acknowledge siya in that way. Hindi naman daw dapat mag-alala ang fans kondisyon ngayon na ama. Sa katunayan, habang nananatili na muna ang ama sa bahay, marami raw itong mga bagong pinagkakabalahan. Isa na rito ang pag-aerobics tuwing umaga. He still exercises naman every other day, to keep him active then, and he likes to watch yung mga trivia show, and palagi siyang mahilig siya sa kwento to keep his mind active. Tanging panalangin ni Zia ang malakas na pangangatawan ng pinakamamahal niyang ama. Kata Tibayan, updated sa showbiz happenings. Queen star Barbie Forteza, sobra daw kinilig nang makita at mayakap ang international singing sensation na si Grayson Chance sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Mel? Salamat, Pia. Tinangkang sumugod sa bahay ni Pangulong Aquino sa lungsod ng Quezon ang mga militanteng kontra sa demolisyon. Tila nasubukan naman ng mga pulis na humarang sa kanila. Nakatutok si Cesar Apolinario. Katirahan ni Noynoy Aquino! Sa harap ng mga residente sa Agham Road, Quezon City, unang naghanda ang mga militanteng miyembro ng Alyansa Kontra Demolisyon Movement. Samantala at kawalang kabuhayan at aking kapaniniraan at walang Saka sila nagmarcha patungong Times Street sa bahay ng mga Aquino. Pinagpupugayan po namin ang Salverio Compound sa lungsod na...
Pero gwardyado ng mga pulis ang Times Street. Bago makarating ang mga militante, isa-isang dinisarmahan ng opisyal ng QCPD ang kanilang mga pulis. Batuta lang ang ipinahawak sa kanila. Actually, yung CDM, dapat walang baril. So, yun yung SOP natin. Pagdating ng grupo, agad lumapit sa barikadang ipinoste ng mga pulis. Nagkaroon ng bahagyang tensyon at kasigawan. May ilang pulis na naputon kaya umamba ng pagpalo ng batuta. Wala lalabas dito! Wala! Pamilyang atin! Nagmatigas sa mga pulis. Matapos ang ilang minuto, nagdesisyon ng grupo na mag-ingay na lang. Pero anong ginagawa niyo? At nagsunog ng bitbit na kahoy na korting kabaong, simbolo raw ng kalagayan ng mga gaya nilang Pinoy na walang pag-aaring lupa at bahay. Ang pinaglalaban po namin ngayon bilang protesta sa nangyari po kahapon sa pag-iba ng Silverio Compound. Panawagan naman ng Malacanang sa kadamay, pag-aralan ng issue. Labas daw ang Malacanang sa gulong nangyari sa Silverio Compound. Hindi raw ang opisina ng Pangulo ang nag-utos ng demolisyon, kundi ang korte. Ang grupong kadamay naman sa Baguio City ng Alampag kung saan naroon ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Hiling nilang ipawalang bisa ang batas kaugnay sa Urban Development and Housing Act. Sa ilalim kasi nito, pwedeng i-demolish ang istrukturang nakatayo sa tinatawag na danger zone. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Susunod exclusive. Guro sa Pasig City patay at ginahasa pa umano ng lalaking kinuha niya bilang pintor sa bahay. Mga mag-grade 6 sa darating na pasukan, unang batch din ng mga papasok sa grade 7 hanggang grade 12. At beach resort na hindi puti kundi itim ang buhangin, patok din. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.